Hawa ma! Mayaw ma! Ma! Hawa ka! Padapata! Sige! Padapata na! Padapata na! Kaya wala naman naman sustento! Wala naman sustento! Ma'am, i-clarify ko lang, no? Nakita naman natin sa video na talagang may physical altercation, kumbaga may pambubugbog po na nangyari. Sino po yung naka-blue na nag-aamba? Yun po yung tatay-tatayan, kinakasama, tama ba? Si Ronel Zafra yung inaawat-awat. Ito po, yung naka-blue ma'am, yung nakikita niyo po dyan. Yan ang papa ng mga bata, mga apo ko. Tatay po nila yan? Opo. So hindi po siya ibang kinakasama, kumbaga sila siya talaga ang tatay Siya talaga nila. ang tatay. Kaya ngayon, ma'am, nag-asawa na yan ng iba. Maliliit pa yung mga bata, inabandon niya na. Okay. Yung anak niyo po, yung babae, ma'am, si Ma'am Mercy. Opo. Kasal po ba si Ma'am Mercy Hindi. at saka si Sir Ronel? Hindi po. Hindi. Tapos yung apo niyo, ma'am, na si James Balisuga, siya po ang apo ninyo. Opo. Ilan taon na po si James? 18. Ilan po ang mga anak ni Sir Ronel na sinasaktan niya? 5 yan sila pero hindi ko, yun lang ang nakita kong sinasaktan. Okay. So hindi naman nagsusumbong sa inyo, ma'am, yung ibang apo ninyo na sinasaktan sila? Hindi. Okay. Ilan taon po yung mga apo ninyo? Mga minor de edad pa, ma'am? Opo. Okay. Lahat po sila ay nasa Cebu? Oh. Nasa Cebu po. Opo. Ngayon, si Sir Ronel po, nagbibigay ba ng sustento or wala na po kahit ano? Simula nung maliit pa yan sila, pinatawag ko siya sa barangay para magsustento. Ngayon, pagdating namin sa barangay, umano siya, yung salita bang parang may halong buli-buli na magsusustento daw siya, bibigyan daw niya ang 5 bata ng 5 kilong bigas at isang tarong bagoong. Isang lata yung malaki. Okay, okay po. Pero hindi yun Hindi po natupad. natupad Hindi kahit po. kailan. Yung anak niyo po, magkasama pa rin po ba sila ni Sir Ronel or hindi na po? Matagal na po. Nag-asawa na yan ng iba yung lalaki. Hiwalay na. Okay. Oo, maliliit pa sila. May alam niyo po ba kung pinagbabawal na gamot si Sir Ronel or hindi po? Yun ang sabi ng bunso sa akin nung pumunta sila dito. Inaalok daw sila. Yung tatay po, inaalok niya yung mga anak niya na magdroga? Yun ang sabi ng bunso sa akin. Ilan taon po ang bunso niyong apo? Pumunta dito, mga 10 pa yun Opo. ang edad. So mga 10 years old po? Kasi nga, nagibang bansa yung anak ko kasi Opo. para matustusan yung mga anak. Ngayon, pagdating sa ibang bansa, kaya hindi man din sinuwerte. Nakaano man ang amo na salbahe. Umuwi din po, kumbaga. Umuwi din kaagad, hindi nakatrabaho doon. Okay. Ngayon, dito sana yung mga bata sa akin. Umuwi ng Cebu dahil mahirap lang din. Isa pang question, no, sorry. Para lang klaro po sa akin Opo. kung ano po yung situation ninyo, kumbaga. Ito pong si Ronel, nung araw na yon, yung nakita po natin sa video, yun ba yung unang beses na ginawa niya yon? O paulit-ulit po niyang ginagawa sa harapan ninyo yon? Yun lang ang nakikita ko kasi ngayon, kasi pinasa sa akin yung video. Pero sabi ng mga anak, mga ano talaga daw yung papa nila talaga. Good afternoon, Ma'am Mercy. Good afternoon po, ma'am. Yes, good afternoon po. Si Attorney Pao Cruz po ito ng ACT-CIS Party List. Ma'am, live po tayo ngayon sa tanggapan po ni Senator Raffy, ang wanted sa radyo. Ma'am, nakita po namin sa video or kitang-kita po sa video na sinasaktan po ng dati niyong kinakasama na si Ronel Zafra, ang inyong anak na si James. Yes po. Ito po ba yung unang pagkakataon, ma'am, na sinaktan po ang inyong anak o matagal na po niyang ginagawa yan? Matagal na po niya po yung ginagawa, ma'am. Kasi nung nandyan pa po din ako po sa Maynila, sinasaktan niya din po yung panganay ko at saka yung si James. Kasi ano po siya mangbubugbog talaga siya kasi ano yun nag-iinom, nagda-drugs, shabu at saka marijuana po. Alam niyo po ba, ma'am, yung sinasabi ni Ma'am Marilu na yung bunso niyo daw pong anak ay inaalok daw po nitong si Sir Ronel na magdroga? Yes po, ma'am. Totoo po yan. Okay. So, anong nangyari, ma'am? Naisumbong niyo na po ba siya sa pulis, sa barangay? Ano pong nagawa na natin? Hindi ko pa po siya na isumbong nung time na yun kasi litong-lito pa po ako nung time na yun, mami. Nag-ano po ako kung paano ko po buhayin po yung 5 kong anak kasi hindi po siya nagsusustento mula noong 2015 na naghihiwalay kami. Dumaan po kami sa barangay at nagpirmangan kahit hindi po kami kasal. Wala pa din. Wala pa rin hanggang ngayon. Tapos Ngayon, ma'am, anong trabaho niyo po?
ano po, nasa bahay po, minsan po naglalaba po ng ng mga kaibigan ko para po may maipakain lang po sa mga anak ko. Kasi galing po ako sa sa Qatar dati, hindi po ako sineswerte sa amo. Kaya umuwi lang din. Okay. Ma'am, ganito, nasa linya po natin si Sir Ronel Zafra, no? Pakinggan lang din po natin kung ano yung sasabihin niya. Although, kitang-kita po natin talaga kanina sa video na talagang sinaktan po niya ang inyong anak. Good afternoon po, Sir Ronel. Good afternoon po, ma'am. Yes, good afternoon. Si Atty. Pao Cruz po ito ng ACT-CIS Party List at live po Opo. tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Sir, Opo. nakita niyo naman siguro yung video na pinakita kanina. Inere Yes po. po namin kanina. Opo, Nandito opo. po sa tanggapan ngayon ni Senator Raffy si Ma'am Marilu Inggito, ang nanay po ng inyong kinakasama. Ano po ang masasabi niyo doon, sir? Binugbog niyo po yung sarili ninyong anak. Kasi po, ma'am, yung anak ko, sumigaw sa akin. Kaya yung noo niya, parang ginanyan ko lang niya, bigla niya akong sinuntok sa mukha. Siyempre, ama ako, no, nagalit ako. Hindi ko akalain, ma'am, na gagawin niya sa akin yun. Dahil, nung maliliit pa sila, muntik na sila mga mamatay, lahat po ng tao, nilapitan ko para lang po sila mabuhay. Tapos, ganyan na saglit lang ako susuntokin ng anak ko. Pero, ma'am, pati yung sinabi ni Mercy kanina na ang mga bata raw, tinuturuan ko ng drugs. Lahat po yun, hindi totoo. Sakti po lahat ng mga tao po dito sa amin kung ano ang tunay na katotohanan po. Sir, hindi lang po si Ma'am Mercy ang, clarify ko lang, Sir Ronel, hindi lang po si Ma'am Mercy ang nagsasabi na ginawa niyo po yun. Maski yung inyong anak na 10 taong gulang daw po, siya ang mismong nagsumbong sa lola niya na inaalok niyo daw po siya ng droga. Ma'am, hindi yan totoo, ma'am. Kahit po ipakulong na ako, ma'am. Ako, ma'am, magsasabi po ako ng totoo. Alam ko po ngayon kasalanan ako, pero sa ganyan po, hindi ko po yan ginagawa sa kanila. Yan po ang totoo. Nung pong umupo po si President Duterte, sumurrender po ako para magbagong buhay dahil po yung bisyo, hindi po yung nakakatulong sa akin, lalo pa yung magpapasama. Kaya nga po, ang nagawa po, ang nangyari po sa amin, kaya po nagkaganito ang buhay namin, ang pamilya sira. Noon po, dahil hindi pa kami sira, may narinig na po kung usapan sa mga tao na mayroon daw siyang katagpuan. Sir Ronel, linawin ko lang. So, gumamit ka dati ng droga, tama? Noon po, pero sumurrender po ako. Gumamit ka. Ngayon, nagkaroon ka ba Wala na ng po. relapse, sir? O hindi ka na talaga gumagamit at all? Ngayon po, hindi na po. Kahit nagtisin po ako. Anong masasabi mo doon, ma'am? Ay, yun na nga po. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ng bata sa akin. Sumbong. Ano po yan, ma? Tagsuyok yun na siya og syabo. Oh, di ba? Insulto lang talaga sa amin, ma'am, ha? Kasi po kahit natutulog po kami, dati, noon kami pa po, natutulog yung mga anak ko. Sabi niya, gumising kayo at gagamit sila ng syabo doon sa bahay namin. Harap-harapan, ma'am, gumagamit po yan ng syabo sa harap-harapan po ng anak ko, sa harapan ko po. Sir Ronel, total sinasabi mo na hindi ka gumagamit ng droga at iba naman ang sinasabi ni Ma'am Mercy. Handa ka ba na magpa-drug test? Kami ang sasagot ng pa-drug test mo. Ito ay voluntary, sir, ha? So, tinatanong namin kung okay ba sa'yo na mag-submit into a drug test. Dapat yan ay accredited ng ating mga government agencies, hindi yung fly-by-night lang na drug test. So, okay lang ba sa inyo, sir, na ipa-drug test namin kayo? Opo po, dahil matagal na po yung panahon na yun na tinigilan ko na. Yung umupo ang ating presidente nga, si Duterte, lahat po surrender po ako sa mga polis. Okay. Sige. So, yung drug test, siguro schedule natin, sir. Kukontakin namin kayo kung kailan kayo pwede magpa-drug test para malinaw na kay Ma'am Mercy, pati kay Ma'am Marilu, kung sino ba nagsisinungaling sa inyo. At kung kayo, sir, ay magpapa-drug test at magpositibo po kayo, kailangan nyo po magpa-rehabilitate, sir. Kung yan po ay pangunang beses nyo lang nagagawin. Pag pangalawa na, talaga i-coordinate na po natin yan sa PNP, sir. Opo. Nakahanda po ako sa lahat po. Pero pangalawa, sir, bukod pa dito sa issue ng droga sa mga anak ninyo,
hindi po tama yung ginawa ninyo sa anak nyong si James. Kahit sabihin nyo po na meron siyang ginawang agresibo laban sa inyo, ang anak nyo po ay bata pa. Kayo po ang kanyang ama. Hindi po ba? Opo. Oo. Pero yung mga bata ko po, ma'am, iwan ko, mula nang pumunta sa kanila, wala na po silang galang sa akin, mula nang puan. Sir, kung binubugbog mo naman sila, talagang hindi ko naman po masisi ang mga bata kung sumama ang loob sa inyo. Hindi po ba? Mismong ang misis nyo po ang nagsasabi na dati pa, even nung kayo ay magkasama, nambubugbog na po kayo ng mga anak ninyo. Ma'am, hindi yan totoo, ma'am. Mismo, ma'am, siya man nagbububog, ma'am. Sir, paano mo malalaman, gumagamit ka ng droga dati? Di ba? Hindi, ma'am. Mr. Abel Tolero, head po ng MSWD Balamban, Cebu. Good afternoon po, sir. Ito pong si Nanay Marilu, lumapit po sa amin at humihingi po ng tulong dahil binubugbog po ng tatay po ng mga bata yung kanyang apo. Ngayon, manghihingi po kami ng tulong para po maproteksyonan si Ma'am Marilu Ingito pati na rin po yung mga apo niya laban po kay Sir Ronel Zafra, yung tatay po ng mga bata. Kailangan din po namin sana, sir, ng tulong na mapa-assess po yung mga bata kasi nabanggit po kanina ni Ma'am na meron pong incidents na inaalok po ng droga ng sarili nilang tatay yung mga bata. So, kailangan po ng psychological test ng mga bata para po matulungan din sila kung paano po mag-cope up, lalong-lalo na po yung mga nakaranas po ng physical na pang-aabuso galing po sa tatay nila. Yung detalye po, tatawagan po namin ulit kayo para off-air na lang po namin ibigay. Pero ang gusto lang po sana namin, sir, masigurado is mapuntahan po yung bahay ng mga bata para po makita kung ano po yung sitwasyon nila at kung ano po yung maaari nating gawin para mailayo po yung tatay doon sa mga bata. Kasi kung ganito po yung nangyayari, sir, syempre, kung pinupuntahan sila ng tatay nila, nagiging physically abused po sila lagi. Oo. Assess namin, ma'am, kaya kailangan ko yung sityo kung saang anong sityo sa barangay para matukoy namin ang bahay. Sige po. Sir Abel, last na po. Saan po namin kayo pwedeng kontakin at sino po ang maaring mag-assist kina Ma'am Marilu pati po sa kanilang nanay para po mapapuntahan po namin with our reporters? This number po, ma'am. Diyang number na lang na yan. Oo. Okay. Ito number na ito. Sige po. Ako din mismo ang mag-a-assess. Malapit lang yan, ma'am. Poblasyon barangay lang yan. Sige po, sige po. Asahan po namin ang tulong niyo, Mr. Abel Tolero, Yes, Head MSWD po ng Balamban, Cebu. Maraming salamat po sa tulong niyo, sir. Okay po, ma'am. Okay po. Total, magpapadrug test po si Sir Ronel Zafra at umagri na po siya voluntarily. Kasi kung mag-positive yan, ma'am, papadampot na po siya sa mga pulis kasi bawal po yan. May kakukulang Pwede po magsalita. Yan. Sige po, ma'am. Go ahead. Kasi natatakot din ako doon sa isa kong anak nga, di ba sinasaway niya? Yes po. Nagsuntukan na sila. Binantaan niyang patayin sila lahat pati yung aking Mercy. Kaya ako napasugod dito, takot ako kasi po. Yung anak ko, mga panganay, nagkasuntukan din sila. Ngayon, ito, yung ano niya. Sino po ang nagsuntukan, ma'am? Yung panganay at saka Yung papa na yan, yung Ronel na yan. siya pa din? Oo, kaya na, ngayon, yung anak ko dito na cancer. Okay. Kasi operasyon yung natamaan niya Okay. na Ma'am, magaling na. Anuhin ko lang. Gusto niyo po ba natuluyan ng kasuhan si Sir Ronel? Yung anak ko ang ano dyan. Opo. Okay lang po ba sa Sabi inyo? niya. Gusto nila? Mm-mm. Okay. Kasi kung gusto nila, wala naman tayo. Hindi naman kasi sila gumagalang doon sa barangay. Hindi daw sila natatakot pati sa pulis. Maski sa barangay? Oo, opo. Kaya Saan pong barangay yan, ma'am? sa Balamban. Pati sa pulis, hindi daw Ano pong sila barangay? takot. Para po, Baliwagan, Balamban. sino po Cebu. ang sila? Bukod po kay Sir Ronel? Silang Ronil, nagsalita nga hindi sila takot. Pamilya po niya. Oo, magtulungan kasi sila, ma'am. Kaya takot ako. Sige po, ma'am. Nandito po ngayon si Police Lieutenant Colonel Glenn Hife. Nasa linya po natin. Chief of Police po ng Balamban, Cebu. Magandang hapon po, Colonel Hife. Yes, ma'am. Magandang hapon din po. Yes, Colonel, narinig niyo po ba yung nabanggit po ni Ma'am Marilu? Yes, ma'am. Narinig ko po. Ano po yung complaint niya, yung reklamo niya. We will act on it, ma'am, immediately. Colonel Hife, ganito po kasi. Si Ma'am Marilu po ang lola ng mga bata. Ang tatay po ng mga bata ay si Sir Ronel Zafra. Nasa linya din po natin yung asawa, ay yung kinakasama po niya si Ma'am Mercy Orlanes. Ngayon,
si Sir Ronel Zafra po ay binugbog po niya yung kanyang anak. Meron po tayong video, sir, na binubugbog po niya yung anak niya at meron din pong allegation ng drug use. Sinabi po mismo ng 10-year-old niyang anak doon sa kanyang lola at sa kanya pong nanay. Even yung nanay po, yun din po ang allegation, sir. So, lumalapit po kami sa pulis po ng Balamban, Cebu ngayon upang matulungan po si Ma'am Marilu na proteksyonan po ang kanilang mga apo at kanya pong buhay. Oo, kasi sila po ay may pagbabanta laban sa kanila, sir, yung pamilya po ni Sir Ronel Zafra. Ayan po, kitang-kita po. Yes, ma'am. We will act on it immediately. Imbitahan namin sa yung itong si Ronel. Yan, anak ko yan. Ngayon araw na ito, ma'am, we will update you. Oo. Sir, pakikiusap lang po sana kami kung kaya po na within the day. Kasi kung makikita nyo dito, sir, parang may right hook na. Humanda pa pong nag-right hook si Sir Ronel dun sa video So, ibig sabihin talagang intentional yung pananakit niya doon sa anak. Pinaghahandaan pa niya yung panununtok. So, Yes, bukod ma'am. po sa kasong physical, kung merong medical legal din ng bata, kung siya po ay napa-check up natin, maaari pong makatulong yun sa kaso po laban sa kanya, kay Sir Ronel. Yes, ma'am. We will do it, ma'am. At we will coordinate also with the municipal social welfare and development po natin dito. Si Yes. Mr. Abel. Yes, nakausap po natin si Yes, ma'am. Mr. Abel Tolero. Yes po. Oo. Bukod pa po doon, Colonel Hife, may drug abuse po kasi na ina-allege din laban po kay Sir Ronel. Ngayon, pumayag po siya na voluntarily po magpa-drug test. Okay. Okay. Pag nag-positive po, sir, ang drug test po niya, pagka na-conduct na po natin ang drug test, may kipag-ugnayan po ulit kami sa inyo para po sampahan po siya ng kaukulang kaso dahil sinasabi po niya hindi po siya gumagamit na pero dati daw po gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Sige, ma'am. Sige po. Posible po kaya na magpabigay din po ng kahit isang pulis siguro or 2 pulis na rumonda po doon sa lugar nila Ma'am Marilu? Posible po kaya ma'am. yon? Yes, ma'am. Magagawa po natin yan. Kailan po kaya, sir, pwede? Kasi baka sobrang intense na po ng threat laban sa kanila. Baka pwede pong magparonda tayo ng kahit 2 or 3 pulis sa area para po makampante din po si Ma'am Marilu at ang kanyang pamilya. Okay, ma'am. We will do that, ma'am. Ngayon, ma'am, gagawin po natin mo. Sige po. Sir Colonel Glenn Hife ng Balamban, Cebu, ang Chief of Police po ng Balamban, Cebu. Maraming salamat, sir, sa panahon ninyo at aasahan po namin ang inyong tulong laban po kay Sir Ronel Zafra. So mag-expect kami, sir, ng update kaya po ng within the week. Yes, ma'am. Rest assured, ma'am, we will do our job, ma'am. That's our trabaho po namin po yan. Sige po. Magmo-monitor din kami, sir, and please expect a call from our team din po. Yes, ma'am. Thank Sige you, ma'am. po. Maraming salamat po sa panahon niyo, sir. Good afternoon Yes, po. ma'am. Okay. Ma'am Marilu, ganun na lang po ang gawin natin, ma'am. Magpaparonda po tayo. Hindi lang tayo nakakontakt ng barangay but we'll contact them off-air para po even the barangay tanods magrumonda din po sila. Tapos yung mga pulis po kakausapin din natin para po maisampay yung kaukulang kaso laban po sa inyong hindi nyo siya kaano-ano So, doon po sa kinakasama ng inyong anak. Opo. So, rest assured po, imo-monitor ng team namin, ma'am, yung ongoing cases nyo po para po matulungan po kayo. Okay? Salamat Sige. po. Maraming salamat po, Sir Ronel. Tatawagan na lang po namin kayo. Ma'am Mercy Orlanes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, please expect a call from us and from the MSWD team, pati po sa kapulisan. So, nakausap naman na po natin si Colonel kanina, napagsabihan na rin po na siya po ay magpaparonda sa area para po sa kaligtasan ninyo ng mag-anak. Yes, po. Ma'am, may sasabihin pa po sana ako. Sige po, last na Ito siguro. yung last po, ma'am. Siya po, ma'am, kaya po hindi siya nagsusustento daw po sa mga anak ko kasi sabi niya, sure ba daw po ako na anak ba niya daw tong 5 anak ko. Kaya hindi siya nagbibigay ng sustento kasi iba daw apelyido niya, dala. Tapos yung magkasama pa kami dati, apelyido niya, dala niya Balinsuga, hindi Tapra. Okay. Sige, ganito, Ma'am Mercy, i-assess natin kung kakailanganin po niyan ng paternity test, kung DNA test. Pero sa ngayon po, ang priority natin is yung kaligtasan po ng inyong anak.
Okay? Kasi yun po yung may threat sa panganay ninyo at kay James. Okay? Sige po. Tutulungan din namin kayo, ma'am, na magsampa po ng kaso. So, wag na po kayo mag-alala at magmo-monitor din po kami dito sa Wanted sa Radyo, ma'am. Okay po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po sa panahon nyo. Nay, maraming salamat po sa pagpunta nyo dito, ha? Maraming salamat Kausapin ko din po po, kayo sa ma'am. kabilang booth. Thank you so much po.